Sa Daniel chapter 6, kung babasahin natin, makita natin doon yung kasaysayan ng buhay ni Daniel. Si Daniel po ay mula sa Huda, bihag ng haring na Nebuchadnezzar. Si Daniel po nagsimulang maglingkod kay haring Nebuchadnezzar at saka kay haring Belshazzar, haring Dario at haring Zero ng Persia. 4 na hari po yung kanyang pinaglingkuran. Inabot niya yung 4 na hari. Nung panahon po ng kamatayan ni Haring Nebuchadnezzar, namatay din si Haring Belshazzar, yung kaharian na yun ng Babylonia ay nahati sa dalawa. Naging Persia at Media. Nahati sa dalawang kaharian. So, nung hari na po si Haring Dario, pumili siya ng 120 mamumuno sa bawat rehiyon. 120 pinuno ng rehiyon. At bawat pinuno ng rehiyon, pumili din siya ng 3 mamumuno doon. At si Daniel po pinakapangunahin doon. Sa 3 na yon, sa bawat rehiyon. Dahil sa kanyang pambihirang karunungan ni Daniel. So, mayroon pong nainggit kay Daniel. Dahil sa kanyang katalinuhan at pagbigay ng solusyon sa mga panaginip at pangitain. Nainggit po yung dalawa na pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ng hari. Dahil si Daniel po ay gusto pong ipapangunahin pa sa 3. Gusto po ng hari na gawin siyang pinuno ng kaharian. Ibig sabihin, pangalawa sa hari. So, gumawa po ng paraan yung mga nainggit sa kanya na huwag maituloy ang magandang plano ng hari kay Daniel. Binabantayan po nila yung bawat kilos ni Daniel. Bawat galaw ni Daniel. So, dahil wala silang maibinta kay Daniel, dahil si Daniel tapat sa kanyang tungkulin, naisip nila yung kautusan ng Diyos. Yun lamang yung tanging nilang maibinta kay Daniel. Si Daniel kasi 3 beses manalangin sa buong isang araw. Yun yung nakita nila na dahilan para maparusahan si Daniel. At inudyukan nila sa Haring Dario na magawa ng kautusan na walang manalangin sa loob ng 30 days o sino mang tao maliban sa hari. Ibig sabihin, para kung titingnan natin, pabor sa hari kasi siya lang ang pwedeng manalangin sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, ang kanyang Diyos lamang ang kilalanin sa kanyang kaharian. Yan yung udyok ng dalawang kalaban ni Daniel na pinuno ng rehiyon at mga tagapagpayo ng hari. Nagkaisa silang lumapit sa hari, Haring Dario, upang udyukan ito na gumawa ng kautusan, ng paggawa ng kautusan na walang manalangin sa loob ng 30 araw o 30 days maliban sa hari. So wala silang may binta kay Daniel kasi nga tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya yung utos ng Diyos yung nakita lang may binta kay Daniel. So nung makita sila si Daniel na laging nanalangin, 3 beses pa isang araw manalangin, isinumbong nila sa hari si Daniel. So ang Daniel po nabagabag po ang hari. Kasi nakita niya yung katapatan ni Daniel. Kasi ang batas, pag sumuhay ka, hindi ka sumunod sa utos ng hari, ihuhulog ka sa kulungan ng leon. Ang hari po ay nabagabag. Kasi nakita niya yung katapatan ni Daniel sa Diyos, sa kanyang kaharian. Kaya inisip po ng hari kung paano niya iligtas Daniel. Ngunit bumalik po yung mga mainggit kay Daniel. Mahal mahari, alahanin niyo ang inyong kautosang nilagdaan. Hindi mababago ang kautusan na inyong nilagdaan.
Kaya napilitan yung hari na si Daniel ay ihulog sa kulungan ng leon. So bago niya ito ihulog sa kulungan ng leon, nagsalita ang hari, naway iligtas ka ng Diyos na iyong ng buong katapatang iyong pinaglilingkuran. Kasi yun ang pagkakilala ni Daniel ng hari, yung tapat, katapatan. Yun yung pagkilala sa kanya ng hari. Tapat sa Diyos, tapat din siya sa paglingkod sa kaharian ni Haring Dario, ng Media at Persia. So, ihulog na si Daniel sa kulungan ng leon at tinakpan ito ng batong pantatak. At tinataka ng hari at tatak ng mga tagapayo ng hari. Tinuunang panahon ang hari mayroong pantatak yan. At ng tagapayo niya. Umuwi ang hari at di makakain, di maaliw. Sobrang lungkot ng hari dahil nawalan siya ng isang taong tapat sa kanyang kaharian at tapat sa Diyos na naglilingkod. Yon ang kinalungkot ng hari. Tapos noon, maagang nabangon ng hari at pumunta sa kulungan ng leon at mahinahong nagsalita, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos, inligtas ka ba ng Diyos sa mga leon? Sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi po ako inano ng leon. Kasi yung mga bibig ng leon, tinakpan ng mga anghel ang kanilang bibig. At saka wala akong kasalanan na nagawa sa iyo. Wala akong kasalanan na nagawa sa inyo, mahal na hari. Kaya yung mga nainggit kay Daniel, yun po yung nung may ahon po si Daniel sa kulungan ng leon, walang nakitang galos kay Daniel. At si Daniel ay hindi inano ng leon. Kasi iningatan siya ng Diyos. Sinugo ng Diyos sa kanyang anghel para bantayan si Daniel. Tinatikob ng anghel yung bibig ng leon. At alam niyo ba yung mga nainggit kay Daniel, yun ang itinapon sa kulungan ng leon. Yung kanilang mga anak, yung kanilang mga asawa. Ilan yun? Yung dalawang pinaka-leader na kasunod ni Daniel, saka yung mga tagapayo ng hari, yung kanilang mga anak, mga asawa, hindi pa sila sumasayad sa kulungan ng leon, nilalapa na sila ng leon. Alam niyo yung Persia na yan yung Iran ngayon. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang batas ng Iran na dating Persia na paganong pagsamba. Hindi naniwala sa Diyos. Alam naman pa natin, pag hindi po sa tunay na Diyos, naglilingkod ang tao, ang kasunod mo ay Diyos-Diyosan na. Hindi tunay na Diyos. Kaya dala-dala po yan ng Persia. Yung kalupitan. Sa mga ayaw sumunod sa kanila. Yung alam niyo ba yung Iran, galit sa Kristiyano. Binibitay nila yung mga Kristiyano. Ganon din yung Africa. Yung Nigeria, tinataga yung mga Kristiyano, binabaril. Kaya, kung titingnan natin, paano na napanatili yung kanilang panalangin sa Diyos? Paano na panatili yung kanilang pananalig sa Diyos? Paano na panatili yung kanilang pagtitipon? Sa kabila ng ang buhay nila ay nanganganib. Amin po ba? Nandun yung kanilang buong pagtitiwala sa Diyos.
Sa panahon natin, tayo malayang bansa. Walang ganun sa atin. Kahit dito sa atin, mayroong di naniwala kay Jesus Christ, pero tayo malayang bansa. Di ba sa panahon ng mga alagad, sa Acts chapter 4, may pag-uusig din. Ay humingi sila ng katapangan sa Diyos at mga himala, pagpapagaling. Maring yun din yung naging pattern ng mga mananampalata sa Iran, sa Nigeria. Yung North Korea, di ba, bawal din ang Kristiyano doon. Pero may mga churches pa rin. Ganon din sa ibang bansa. Kahit bawal, hindi mapigil ang pagdami ng Kristiyano kasi nandun yung malaking pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Kahit bawal, kahit critical ang buhay nila, dumadami ang Kristiyano, hindi kayang pigilin. Amen po ba? Hindi kayang pigilin, kahit danger, kahit delikado ang buhay nila, hindi kayang pigilin yung pagdami ng mananampalataya. Kahit sa China, bawal ang salita ng Diyos. Kung mapapansin natin, hindi kayang pigilin. Nag-worship sila doon sa mga underground, sa mga lugar na malayo sa gobyerno, o sa loob pa rin ng bansa na yun. Naging matapang sila. Hindi kayang hadlangan yung kanilang pag-fellowship, hindi kayang hadlangan yung kanilang pagsamba sa Diyos, hindi kayang hadlangan yung kanilang pananalig sa Diyos. Patuloy silang dumadami. Tulad ni Daniel na yung kanyang katawagan ay katapat na lingkod ng Diyos. Dahil sa mga miracle ng Panginoon, dumadami ang Kristiyano kahit na nanganganib ang buhay nila. Hindi kayang pigilin. Nung sa bagong tipan, ganun talaga nangyari, inuusig, pinapatay ang mga tagasunod ni Jesus. Kaya kung hindi kayang mapigil. Hindi kayang pigilin. Dahil kumikilos ang Diyos. Amen? Daniel, nanalangin. Bukas pa yung bintana, hindi niya itinago yung kanyang panalangin kahit bawal manalangin sa kanyang kaharian na kanyang pinaglilingkuran. Binuksan pa niya yung pinto, bintana sa Jerusalem para makita ang kanyang panalangin. Dapat nakasarado yun, di ba? O bukas pa eh. Ibig sabihin, pinakita niya ang kanyang panalangin. Hindi siya natatakot. At sabi nga doon, nagpasalamat pa sa Diyos kahit na alam niyang delikado na yung buhay niya kasi bawal manalangin. Ihagi sa kulungan ng Diyos yung makitang manalangin sa ibang Diyos. Binuksan pa yung bintana nakaharap sa Jerusalem tapos manalangin. Nung mabalitaan niya na nalagdaan ng hari yung kautusan, umuwi sa kanyang tinitirahan at lumuhod at nanalangin at nagpasalamat pa sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa natin, negatibo man, positibo man, tayo sa ating panalangin, lagi magpasalamat sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos, lagi tayong manalangin sa Kanya. Gusto ng Diyos, lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Colossus chapter 4 verse 2. Maging matyaga kayo sa inyong panalangin at laging handang magpasalamat sa Diyos
Kasi yun ang kalooban ng Diyos, panalangin tayo sa Kanya at laging magpasalamat sa Kanya. Mahirap i-maintain ang panampalataya. Mahirap i-maintain yung panalangin. Mahirap i-maintain yung pagtitipon kapag mayroong banta. Di ba ba? So, doon yung bagay na lalo silang naging matalino, lalo silang naging maingat. So, na ginagawa natin, may mga nagmo-monitor din. May nagbabantay din. Kahit mahirap, nagagawa pa rin nila sumamba sa Diyos. Kahit mahirap, nagagawa pa nilang magtipon sa Panginoon. Kahit mahirap, nagawa pa nilang ipakita ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya maraming mga miracle. Maraming mga anointed ng pastor. Kasi matindi ang panalangin at pag-aayuno doon. Kasi yung lugar na ay may banta sa kanilang pananalig sa Diyos, may banta sa kanilang pagsamba sa Diyos, may banta sa kanilang pagtitipon. Kaya ang Diyos gumagawa ng maraming miracle. Pinapagaling niya yung mga may karamdaman. Para sila ay sumampalata. Hindi alang-alang sa mga tao. Hindi na sa atin, kundi alang-alang sa mga tao sa palibot natin. Kailangan gumawa ang Diyos na maraming himala. Para ang mga tao maniwala na totoong may Diyos. Na totoo yung kanilang pinaglilingkuran. Totoo yung kanilang katapatan sa Diyos. Na ang kanilang pinaglilingkuran ay totoo at buhay na Diyos. Kapag mayroong banta, lalong naging mahigpit ang panalangin. Kapag mayroong banta, lalong naging mahigpit ang pagtatapat sa Diyos. Palagay natin, tayo ngayon ay ganun tayo. Hindi tayo pwedeng mag-worship ng malakas ang boses. Hindi tayo pwedeng mangaral ng malaki ang boses. Kasi may banta ang buhay. Ay mahalaga yung katapatan sa Diyos. Mahalaga yung pananalig sa Diyos. Mahalaga yung mga pagtitipon, pagsamba. Amen po ba? Hindi sila kayang pigilin. Kaya tayo, hindi rin tayo kayang pigilin sa ating ginagawa. Sa pag-evangelize natin, sa pagsamba natin, sa katapatan natin sa Diyos. Hindi tayo kayang pigilin. Amen po ba? Patuloy tayong mangaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong samba sa Diyos. Patuloy tayong magtitipon dahil ng Diyos nang makipagtipon tayo sa Kanya, makipagtipon siya sa atin. Matinding panalangin yon, matinding pag-ayuno yon para ang proteksyon ng Panginoon patuloy kumilos. Kaya huwag niyong kalimutan laging manalangin. Buhay na natin ang panalangin. Buhay na natin yung maging tapat sa Diyos. Buhay na natin na laging sumamba sa Diyos. Buhay na natin na laging magtipon, magsama-sama para sa karangalan ng ating Diyos. Amen? Pag binabasa niyo ang Biblia, makita niyo yung kalupitan sa mga Kristiyano. May binibitay, may tinataga, may binabaril.
Dahil lang kay Kristo. Kung si Kristo hindi nila tinanggap, tayo rin hindi rin tatanggapin ng mga antikristo. Amen? Kaya patuloy tayo maging tapat sa Diyos. Ano man, rain or shine man. Magbili na lang kayo ng payong. Pag maulan, magbili kayo ng payong pag mainit. Yung malaking payong, para 2 tao pwede. Rain or shine. Kasi ang mga tapat sa Diyos, pinagpapala talaga ng Diyos. Sa panahon ni Daniel, panahon ni Haring Dario Zero, pinagtagumpay siya. Sa 4 na haring kanyang pinaglingkuran, naging matagumpay si Daniel. Marami ding mga pagsubok na pinagdaanan. Maraming mga pagdadalisay na pinagdaanan. Pag binabasa mo, madali lang. Pero pag tingnan mo yung proseso ng kanilang pinagdaanan, mahirap. Tulad ng ating pinagdadaanan, may mga sakripisyo talaga. May mga hirap na pagdaan. Yung paghihirap kasi mga sacrifice, pagdadalisay ng ating panampalataya. Doon tayo nakilala kung talagang tapat tayo sa Diyos. Panahon ng mga pagsubok, mag-uusig. Tayo nga, inuusig na tayo ng pamilya natin minsan eh. Ng mga tao, kaya ang mga tao, huwag niyong pansinin yan. Huwag niyong pansinin ang mga tao kung may pag-uusig ba kayo. Kasi wala naman silang may tulong sa iyo eh. Yung mga nanguusig na wala namang may tulong sa atin yan eh. Wala naman silang may bigay sa iyo. Kahit anong bagay. Kaya purihin ang Diyos lagi. Parangalan natin, lagi natin ang Panginoon sa buhay natin. Lagi tayong umawit sa Kanya. Lagi tayong manalangin sa Kanya. Lagi natin ipahayag yung ating pananampalataya sa Diyos. Ipahayag natin sa lahat ng tao, sa buong mundo. Amen? Ay ang ating ginagawa, pagpapahayag yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ating ginagawang ito. Hindi tayo maintindihan ng sanlibutan. Kasi 2 tao ang nasa mundo ito. Sanlibutan at saka spiritual. Yung sanlibutan, naniwala diyan sa Diyos, kaya lang hindi sumusunod. Yung spiritual naman, sumusunod sa Diyos. Kahit anong mangyari. Salamat sa Panginoon. Yun yung aral ni Daniel. Yung kasaysayan ni Daniel ay magandang aral pa sa atin na kahit may banta, patuloy pa rin tayong manalangin. Patuloy pa rin tayong lumuhod sa Diyos. Patuloy pa rin natin ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos, lagi tayong lumuluhod, nanalangin, nagpapasalamat sa Kanya, kahit may banta ang buhay. Alam ng Daniel na danger talaga ang buhay kasi tatapon sa leon yung manalangin maliban sa panalangin ng hari. Kasi nung time na yun, hari lang ang pwedeng manalangin kasi pinapakita dito na pabor sa Kanya. Sa Kanyang kaharian, na siya lang ang manalangin at susunod sa Kanya lahat ng tao. Sa Kanyang Diyos-Diyosan. Kung tingnan natin yung mga mainggitin na parang pabor sa hari, di ba? Ikaw lang mahal na hari ang pwedeng manalangin sa iyong kaharian. Bawal lahat. Huwag pwedeng manalangin sa Diyos sa tao. Ikaw lang pwedeng manalangin. Ibig sabihin yung panalangin ng hari sa Kanyang Diyos-Diyosan. Yun na dapat sundin ng mga tao. Alam natin na kahit gaano man katalino ng sanlibutan, uwi din yan sa kabiguan. Uwi sa kaparusahan. Kaya nga sila yung itinapon sa kulungan ng leon, ang mga anak at mga asawa. Hindi pa sila sumasayad sa kulungan, nilalapa na sila ng leon. Talagang sa kaisipan lang, sure talaga si Daniel matatapos ng leon. Kung nagbaliktad ang lahat. Amen? Ang pananampalataya napakahalaga. Yun yung nagpapakilos sa kapangyarihan ng Diyos. Yung katapatan sa Diyos, yun yung nagpapakilos sa kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Naway may natutunan tayo
Pagdating sa katapatan sa Diyos, may natutunan tayo. Pagdating sa panampalataya sa Panginoon. Salamat sa Panginoon.